Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon ito. Si Vice President Sara Duterte, nako, ayon ho rito sa balita, ayan o, Sara opposes federalism, says it will worsen situation of LGU ruled by local warlords. Yan. Ah. Alam nyo, I totally agree with her. Aha, nagulat kayo, no? Na hindi rin po ako pabor mag-federalismo ang Pilipinas. Bakit? Pero ang nakakagulat po rito ay yung pag-oppose niya sa trip ng tatay niya. Nakita ko sa mga comment section, sinasabi nila, bakit niya kinontra yung tatay niya? Ganito, ganyan. Ganito ho eh. Yung tama Victor, sila yung yung warlords. No? Matino si Sara ngayon dito sa point na to. Sabi ko, at this point, I totally agree with her. Dati pa naman, hindi ho ako talaga pabor sa federalismo. Even when I was in college, hindi ako pabor talaga. Kasi iba ang kultura. We have to consider the Filipino culture. Mahilig tayo sa yung regionalism. 'Di ba? Tingnan sa Mindanao. Imbis na intindihin, instead of pairali nila yung reason, di ba? Bakit nangyari ito na aresto si Duterte? Is it legitimate? Ano ba sabi ng mga legal experts? Tingnan natin, timbangin natin. Bakit ang Interpol ay tumulong if this is illegitimate warrant of arrest? Di ba? Bakit nung inaresto siya? Wala man lang ni isang bansa ang kumundi na sa pag-aresto kay Duterte at paglilitis sa kanya doon sa ICC. Wala man lamang ni isang bansa, maski na ang bansa na hindi miyembro ng ICC, wala man lamang. Di ba? Imbis na pairali natin yun, tignan natin yung dahilan, nako, umiiral sa atin yung kanya-kanya kampi-kampihan. Di ba, Jet Pangan? Oh. Kanya-kanyang nakawan yan sa nasasakupan ng federal. That's correct. Parang ibinalik po natin yung panahon ng may mga dato, yung mga malalakas ang kapangyarihan nila, 'di ba? Yung may mga monarkiya, ganon, mamanahin na lang. Swerte, pag tayo yung nag-federalismo, hatiin natin ang ating bansa, tapos magkakaroon ng local executive. Napakaliit na ng bansang Pilipinas, paghahati-hatiin pa natin. And take note, hindi lahat ng rehiyon ng ating bansa ay pare-pareho ang level ng resources. Diba? Hindi pare-pareho. Oh. Kaya tama sabi niya diyan. Palalalain lang nito yung gulo. Kasi talaga magkakaroon ng gulo yan. Magkakaroon dyan ng matinding power struggle sa mga nasa LGU. Yung mga incumbent at yung mga gustong makapwesto. Mabuti po sana kung magpapasikatan ng mga yan. Diba? Okay lang po sana yung magpapasikatan sila eh. Pagalingan na. Ito, mas magaling ako dyan sa incumbent. Pagdating ng eleksyon, try nyo naman ako. Dapat ganun eh. Pero iba ho ugali ng Pilipino. Diba? Corruption of minds. Ganun yung nangyayari rito. Manipulation ng public opinion. Kawawa yung mga inosente. Yung mga walang kakayanan para alamin yung katotohanan. Diba? Magiging talamak yan. Kaya hindi po pwede rito sa atin ang federalismo dito sa Pilipinas. May mga nag-suggest sa akin, i-push mo ito yung yan. No, sorry. I'm not pro-federalism. Even Duterte, pambudol lang ni Digong yang federalismo. Kasi inalam na nila eh. Ano ba yung mabango sa dating sa mga Pilipino? Diba? Marami ng taong nag-aayaw. Ayoko na ng presidential system kasi masyadong makupad sa mga pagdating ng mga ganitong gawin. We should try new naman. Diba? Magkaroon naman tayo federalismo katulad na sa Amerika. Sa ibang bansa mga federal kasi yung mga resources nila kanila lang. Yung national government hindi nakukunin yung resources nila, yung revenue nila. Tapos papartihan lang sila, wala nang ganoon. Yung kita nila, yung income nila kanila lang. So ano mangyayari ngayon sa national government? Dami. Kasi lahat, pati NCR, who will be the seat of the federal Philippines, mayroon din federal state or federal province o federal, di ba? Wala.
Pangit ang mangyayari, magkakanya-kanya tayo. Walang check and balance yan. Tuwan-tuwa yung mga, di ba, yung mga corrupt dyan. Kaya hindi ho maganda ang federalismo. Hindi ko rin naman po sinasabi na perfect yung kasalukuyang sistema natin. Ang kailangan po kasi natin, tignan natin ang kultura natin. Uso rito ang mga magnanakaw dito sa Pilipinas. Aminin na natin yan para umasenso tayo. Para malaman natin ano ba yung pinakamagandang gawin natin para mapigil yung mga hayop na yan. Gawin natin mabilis yung pagpapalit ng mga politiko, pagpapalit ng leader. Di ba? Ayan po pinakamadaling nagagawa doon sa parliamentary system. Doon yan. Kasi ang kinakailangan dyan, ang binoboto natin ay yung mga representatives natin. May kailangan itong representatives natin maayos magsilbi sa atin. Di ba? Maayos sila. Oh. At saka diyan po sa federal diyan sa parliamentary system, fusion ang function diyan. Yung executive at saka yung legislative. Kumbaga, ang executive ang magpapatupad ng kanila ring ginawang batas, let's say isang programa. So they have to see to it na nangyayari ito, excelente yung resulta. Nang sa ganon, yung mga nasasakupan nila ng sa buong bansa nila, pare-parehong makikinabang. Yung mga district representatives or yung mga member of parliament sa tinatawag na parang kongresista natin ngayon, sisiguraduhin nila na hindi ako mabubutasan ng potential kong kalaban. Makadudulot ako ng magandang serbisyo. Kasi ito na yung programang ibinaba ng national. Diba? Pag ako nangurap, nako, madali akong papalitan dito. Matadamay ko pa yung partido namin. Kasi ang ibinoboto po dyan, yung partido. Oh. Yung titignan, pagka mga kunwari, Republican, kunwari, ganon, Democrats, corrupt itong Republican, ayoko na dyan, dito na ako sa ganito naman. Kung sino yung magiging kandidato nila rito sa aming distrito, yun na lang susuportahan ko. Tignan ko muna yung background. Diba? Tapos sila mismo, yung member of the parliament sa konseho nila, sila ang pipili ng magiging prime minister. Walang national election'ng magulo. Walang iikot sa atin na mambobola. 'Di ba? Walang mamamalimos ng endorsement ng kani-kanino. Yun ang maganda doon. 'Di ba? Ngayon, pangit na sistema natin. Multi-party system tayo eh. That is the product of too much democracy. And that leads to mobocracy. In short, rule by the mob. Pinangungunahan ng mga magugulong nilalang. 'Di ba? Kaya hindi ako pabor talaga diyan sa federalism. Kaya nagulat ako na tinutulan ni Sara yan. Hindi ko lang alam kung ano yung gusto niya. Baka gusto niya yung kasalukuyang sistema na kung saan talamak ang korupsyon at napakahirap sa presidential Republican system ang pagpapanagot. Ang haba ng proseso. Di ba? Kapag korap ang leader, hindi mo matanggal-tanggal agad sa pwesto. Pag masyadong ma-impluensya, hindi mai-impeach, then di hintayin mo, titiisin mo ng 6 na taon. Pero sa kanila, iba, baliktad. Pag yan sa parliamentary system. At saka, halos lahat, kung di ako nagkakamali, 99% ng mga bansa sa buong mundo na may ganyang sistema, maunlad sila at tahimik. Pero doon sa mga bansang demokrasya, ang pinaiira, Republican, naku po, talamak, too much politics. Yun ang problema. Diba? Okay? Alright, so buyers po muna. At halos 2 oras pala tayo, no? May klila pala content natin ngayon. Okay, eto, may comment si attorney. Sabi niya, aside from public disturbance, nako, may ibang kaso pa si Kiko. Disturbing a public community places breach of the peace or breach of public peace. This is a broad legal term that covers range of actions that disturb the peace and tranquility of a public
of public space. It can include violent acts, the use of abusive language. Nako, si Boy Mura, si Boy Lighter. Or excessive noise. Pwede rin silang kasuhan ng disorderly conduct or a public order offense. Common punishment includes arresto mayor, prison correctional, and fine up to 200,000 pesos kapag may magreklamo. Yun. Thank you. May upload nga yan. Yeah, katulad sa Japan, di ba? O, dyan sa Norway, parliamentary system, maunlad sila't mga tahimik na mga bansa pagka ganyan. Kapag ka nagpalit ng prime minister, walang pakialam yung mga mamamayan. Walang magrarally. I support ganito, walang ganun. Tingnan mo si Boris ng UK. Di ba? Si Boris Johnson. Tama? O, napalitan. Ganun-ganun lang. Tapos may pumalit na babae, parang 2 days lang. Hindi niya pala kaya maging prime minister. Nag-resign. O, pumalit si Sunak. Medyo nagtagal si Sunak, yung lahing Indiano. Tapos, nung nawala na si Sunak, napalitan. Walang political noise. 'Di ba? Kung election, it's like a parang normal everyday process lang. Tingnan natin, ano bang performance ng ating representative? Mga member of the parliament natin. Ganun lang. O okay siya, sige, boto ko uli. Hindi na siya okay, bulok na ang trabaho niya. Hindi ko na siya boboto. Diba? Siyempre yung partido, pipili sila ng mahusay. Na ikakandidato rin sa lugar para manatili sila dun sa pwesto. Kasi ang parliamentary system, kung sino po yung majority party na nakapwesto, doon kukunin yung prime minister. And usually, party leader yan. Makakasiguro pati tayo na matino yung party leader ng mga partido. At kung corrupt, magkakabulgaran yan dyan sa pagka naging prime minister yan. Di ba? Madaling mapag-resign yan by simple vote of no confidence. Yung motion lang yun. Pagka nagkaisang palitan siya, wala na. Di ba? Sa UK, parang ordinaryong empleyado lang ang senador doon. See? Sa UK, very complex ang political system nila. Meron silang House of Lords. Itong House of Lords, ito yung mga kadugo, mga kamag-anak ng monarch. Diba? Tapos meron silang Senate. Tapos meron pa dyan shadow cabinet. May ganun pa dyan eh. Naalala ko pinag-aaralan namin dati yan sa parliamentary, comparative government. Sa mga mayayamang mga bansa. Kasi madali ang proseso nila eh. Diba? Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po sa inyo. Please don't forget to hit the like button. Okay, libre manood, hindi po libre ang hindi mag-like. Thank you. Hey, where's Tinay?